Ako na yung pang-negosyo. Coach na. Pwede ka naman. Gusto talaga. Yun na. Okay na. Tingnan mo. Tingnan mo. Yes. Okay. Record ko na. Ano po palang preferred lyrics? Scott. Scott search. Yes. Okay. So, ayan sir, good afternoon po. Kami po yung researchers from Mondrian Aura College. Psychology students po kami na ngayon po nagkakandak kami ng thesis po namin. So, ako po si Alex, siya po si Irvin, Daisy, tsaka si Mosby po. Ay, si Joshua. Joshua. Apa. So, ayan po. Yung thesis po namin, ang title po is Burns from the Flames, the Unseen Emotional Vulnerability of Firefighters After a Failed Rescue. So, very grateful po kami na pumayag kayo na magpa-interview. Kasi, sir, kayo lang po talaga yung participants namin. Akala ko meron pa kayo dito. Hindi, I mean, sir, kayo lang like firefighter. Okay. Diba, sir? Kaya pinipilit ko din sila para siyempre matapos din yung ano niya. Sir, yun. Oy, alam mo na may hirap na itong mga nagtitisis. Bumalik ka rin eh. Oh, So, ayan po. Very grateful po kami doon. And, syempre, sir, yung first-hand experience niyo po yung pinakamahalaga. And yung success po ng research namin is nakadepende po doon. Apo. So, ayun po, it seeks to understand and highlight the emotional realities ng firefighters, especially kapag may failed rescue po. So, just a quick na background lang po sa study namin. Yung general objective po namin is, it aims to uncover the emotional vulnerability of firefighters after a failed rescue and to examine how these experiences affect their resilience. So, para sa amin kasi, sir, hero po kayo para sa amin. Talaga ba? Nga daw ako, sabi na ano. Di ba, sir, Thank you. part kayo ng first responders along with police officers, paramedics. So, sa kanila kasi, sir, meron naman ng study. Tapos, sir, dahil sa kanya, sa idea niya, sabi niya, Kasalanan ko pala sila. sabi niya parang walang masyado sa firefighters, no? So, ayun po, yung nagustuhan namin, sir. So, dito po, gusto namin malaman kung, despite po sa pagkakilala sa inyo, gusto namin malaman kung nagiging emotional po ba kayo, kung nagiging vulnerable po ba kayo. Gusto namin malaman, sir, kung ano po, minsan po ba naapektuhan kayo sa mga rescue operations? Yun po yung gusto naming malaman. Lalo na, sir, kapag, yun nga, nag-fail kayo na mag-save ako. So, yung specific objectives po namin is to explore the firefighters' experiences with failed rescues. Pangalawa po is to describe the impact of these failed rescues in terms of their emotional well-being, physical health, and interpersonal relationships. Pangatlo po is to identify the motivational factors that enable firefighters to continue serving despite experiencing failed rescues. And pang-apat po, qualitative research po kami, pero at the same time, action research po kami. Ibig sabihin nun, sir, magpo-formulate po kami ng program or policy para sa inyo na makaka-help ng ma-solve yung kung ano po yung problema na nakuha namin sa research po namin. Ayan, sir. So, this interview po approximately 45 to 60 minutes lang po. And with your permission, audio and video recorded po tayo, sir. Para po sa documentation namin. Kasi, sir, ita-transcribe po kasi namin. Isusulat namin, like, lahat po, paghinga nyo, pagtawa nyo, sir, lahat yan talaga, nakasulat. Opo. So, lahat naman po ng information nyo like names, lahat personal information, nakaano naman yun, sir, confidential naman. Hindi po namin gagamitin yung totoo, mag-alias po tayo, i-anonymize po natin. So, sa likod po yan, sa pa-flip na lang po. Pa-check na lang po, sir, kung naintindihan nyo po yung context ng, ng mangyayari po. Lahat to. Apo, sir. Lahat na lang yun, sir. Pwede pa lang hindi siya magot eh. Ay, consent. Ayoko to. Sige na, check ko na. Sige. Ayan, sir. Then, pa-flip na lang po ulit. So, sa informed consent naman, sir, purpose naman is para po meron tayong proof na you are fully informed and at the same time, ma-protect po yung rights po ninyo. So, ayan po, sir, na-discuss naman na po yung purpose, procedures.
yung research, since we're discussing failed rescues, this might bring up difficult or painful memories and feelings. So you might feel upset po, anxious, or distressed. Sige. Kapag ganun, sir, magpo-pause na lang po tayo. Sasabihan niyo po kami, sir. Sure. Yan po. Then, benefits of course po is sa firefighting community in Olongapo City, may improve po natin yung understanding ng experiences niyo po and para maka-help mag-inform ng better support system. So, confidentiality, lahat naman po is confidential and yung data nyo po will be deleted ng February 2026. Okay. Kasi po, defense na po namin yan. So, after everything, sir, di-delete na lang. Sige, sige. Then, yun po, you're right. You have the right to refuse to answer, take a break, and refuse or withdraw nang wala pong consequences. Sige. Ayan po. So, sa baba po, may consent statement. Palagay na lang po ng buong pangalan. Tapos, papirma na lang din po sa baba, tsaka yung date. $19 po ngayon, no? Thank you, Ma'am. Opo, tama. Apo, yes, sir. Sige po. Okay na po. Bali, sir, ba? Before tayo mag-start, yung interview questions namin, sir, wala lang talaga to. Kasi, ang magbibigay ng buhay po sa research namin is yung magiging sagot po. Kung paano nyo po, Depende rin sa tanong siguro, no? Okay, sige. kung paano nyo po share yung experience nyo, ano po yung naramdaman ninyo. Then, at the same time, sir, ang goal po kasi namin is ma-help kayo, maging fully understood kayo ng community dito sa Olongapo. And actually, yan po ang research gap namin. Kasi po kung magsa-search kayo, may mga firefighters related research naman po sa ibang lugar, pero sa Olongapo wala ba kami nakita. So, ayun po, sir. Ready na po. Tara, Okay, sir. let's go. Okay po. So, unang tanong, sir, can you tell us about yourself and gaano na po kayo katagal bilang bombero? Bali, ako si FO3 Emanuel Francisco, taga Nueva Ecija ako. Na-assigned ako dito sa Olongapo year 2014. Almost 12 years na rin ako. 13 years na ako sa service. Pero dito sa Olongapo, mag-11 na. 11 years. Yun, ngayon, currently, ako ang designated ako as chief admin. Team leader ako ng shift A, tsaka collecting officer din. Yun. Bali, sir, kayo talagang Nueva Ecija? Nueva Ecija. Tapos dito po kayo Dito ako na-assign. After ng basic training, dito ako na-assign. Tapos na-assign ako sa Subic. Months lang, mga 2 buwan, mga ganun. Tapos nabalik ulit ako. Tapos, sir, umuwi na lang kayo ng Nueva Ecija? Pagka off-duty, uwi ako doon. May family na kayo, sir? Meron, married na ako. Tapos meron ako isang anak babae. 10 years old. Sa Nueva Ecija? Doon. So, long distance kayo, sir? Oo, yung biyahe. Opo. Pero okay naman yung marriage nyo, sir, like, updated si ma'am, gano'n. Oo naman. Dumadalaw din po sila dito. Madalang malayo. Nag-work kasi din siya. Teacher siya doon. Yun. So, before joining, sir, ano po yung thoughts and expectations nyo sa rescue operations? And bakit po kayo naging firefighter? And regarding naman sa rescue. Ano ba to? Relate nyo na lang, sir, sa firefighting. Siguro, sir. Kayo pa ba? Idea ko sa Ano pa isang tanong? Paano ako naging Paano kayo naging firefighter? Nursing student ako. So, meron akong tropa bago ako mag-graduate. Siya yung nag-aya sa akin, sabi niya. Pero hindi ko rin pa talaga alam kung ano yung fire service. Alam ko lang, syempre, bombero. Papatay ka ng sunog. Technically, ganun. So, inaya niya ako bago kami nag-graduate. Sabi niya, yung energy natin pare, pang pang rescue tayo. Sabi niya, hindi tayo pang hindi. Sabi niya, pang bombero. Hindi tayo parang pang ospital. Ayun ang sabi niya. So, yun. Doon ako unang nagka-idea about sa bombero. Kasi sa amin, hindi ako para sa akin, o ako lang. Hindi naman kasi ganun kakilala din ng PFP. So, yun. Tapos, after gumraduate, wala din naman sa sarili ko na mag-pursue din talaga ng mag-fire. Siyempre, pa rin ako. Sa profession pa rin na inaral ko, ginagraduate ko.
Ayun, nag-apply ako noon. Mahirap pumasok sa ano sa ospital noon kahit volunteer. Hindi kasi ako natanggap kahit na volunteer. Tapos doon pa sa school, sa hospital na affiliated yung school namin. So, parang ang pakiramdam ko noon agad doon na nga ako. Di pa nila ako hinire as volunteer na nga. Di ba? Volunteer ka, di sa'yo lahat. Wala naman silang gagastusin. Deny pa ako. So, yun. Doon ako bumalik doon sa isa kong kaibigan na nung time na yun ay nasa fire service. Yung Doon ako nag-aya sa inyo, sir. yun na. Tapos nag-apply na. Natanggap. Ayun. Sir. Pero anong ano sir, tawag dito, expectation niya sa rescue? 'Di ba sir, natanggap na kayo ganyan. Anong ina-expect niyo nung time na 'yan? Ako, bilang bago nun sa fire, parang ang naiisip ko nun talagang yung availability ko dapat pag tinawag ako yun, kahit naka-off ka. Pag kailangan ng tulong mo, ayun, tutulong ka talaga. So talagang 24/7, Mondays to Oo. Sundays, ganun. Ganun parang parang wala ka talagang wala ka talagang off duty. Hmm. Pero sir, meron ka ng ano nun, parang calling na mag-serve sa community. Like, 'di ba ganun yan sir kapag first responders ka? Sabi. Hindi ko agad naramdaman yun yung calling ba na sinasabi. Na parang nung pagpasok ko sa fire, ito na ako parang, paano ba yan? Hindi agad nag-sync Para in, sir. dito na ako. O, hindi eh. Kasi nung orientation, nung ko lang dinaranasan, parang doon lang pumasok sa akin na kailangan pala talaga physically, physically fit. Hindi lang yung sinasabi na wala kang sakit, na okay ka, na lahat ng laboratories mo okay ang timbang mo. Hindi lang ganun. Parang doon ko na-realize na kailangan maging ka pa, malakas din. Kasi paano ko magre-rescue, paano ko bubuhat, yung sarili mo hindi mo mabubuhat. Ayun, yun yung realization ko sa rescue. So, ayan ba. So, can you describe po yung typical na araw niya sa firefighting? I mean, sir, sa fire department. Fire department. Then, yung araw, sir, na biglang may emergency. In details po, sir. Typical na araw dito sa station, ito, ganito. Pagka, handyan ka lang, parang yun nga din sabi nila naghihintay ng sunog, pero in reality, nakikita nyo, ang daming ginagawa. Kasi din tayo ah, tawag dito, income generating agency tayo. So, may mga pagsingil-singil ng ah, fire code fees. Ayan, may mga fees na binabayaran niya, may mga businesses so naniningil tayo niyan, nag-i-inspect tayo ng mga buildings. Tapos ngayon, nagtuturo pa tayo ng drills, earthquake drills. Ayan, ano pa. Mga first aid. Marami din maraming ginagawa Hindi nakaparis nung dati na medyo maluwag. May time ka pa talaga na makapagpalakas ka dyan. No? May time ka na medyo May ano ba kayo dyan, Maglibot ka sir? sa May gym gilid. kayo dyan? Mayroon kami Weights? mga weights, free weights dyan meron. Treadmill sa third floor meron Ano third floor pa pala to, sir? Pero yung sa third floor kasi, office naman na siya ng provincial office naman na yun. Kami hanggang second floor lang, barracks na yan. Yun. So, sir, pag ano naman, yung araw na biglang may emergency, Sa bahay ka, biglang may emergency ka paano pa. kayo katulad na- nagpe-prepare? Ano, Ay, sir? ipapatawag ka, Ano ganon. po yung parang, yung merong biglang sunog? Kasi kami malalayo sa Nueva Ecija Ang biyahe namin ay almost nasa 2 hours. Kung may malakihan sunog kasi dito, hindi na kami nare-recall. Kasi pagdating din namin dito, wala na yan. At saka marami na tayong dito Madami na tayong rescuers. Pansin nyo. Kayo din naman nakikita nyo. Mga barangay, yung ibang barangay natin, meron ng mga fire trucks yung iba. Tapos yung CDRM natin, ang dami na rin nila. At saka ang dami na nilang trucks. Hindi na rin nga tayo tumatawag sa neighboring city natin, ay municipalities. Kasi
yung firefighting capability ng Olongapo.